Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay isama niyo kami sa aming panalangin, kaming siyam na magkakaeskwela na sa 18 taon na nakararaan ay tinanggap ang biyaya ng pagkapari sa ating Panginoon. At nawa ay patuloy kaming magkaroon ng malasakit ng pagmamahal sa simbahang pinagkatiwala sa bawat mananampalataya na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon, ang pinakadakilang pari. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taas at walang hanggang pari. Ipagkulob mo ang kanyang hinirang na maging mga lingkod para gampanan ang pagdiriwan ng pagtubos sa sansinukob at makatupad ng may katapatang lubos sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon.
Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niyang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niyang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tinilikda ng bayang Israel ang iyong tipan, winasak ang iyong mga dambana, pinagpapatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langi si Hazael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langi si Eliseo na anak ni Sapat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa aming hiniram. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaking kanyang asawa
ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. Ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit kayo naririto? Makikikain. Bakit tayo narito sa simbahan? Bakit ako nasa parokya ng San Juan Bautista? Pwede man ako sa ibang parokya. Bakit kayo nasa simbahan? Pwede din man kayo sa ibang relihiyon. Bakit kayo naririto ngayon? Pwede namang nasa trabaho pa rin kayo. Bakit ba tayo naririto? Sa ating pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari, ay ating natunghayan ang paglikas ni Elias. At anong dahilan ng kanyang paglikas? Dahil siya'y pinatutugis ni Reyna Jezebel. Anong dahilan? Bakit nagalit sa kanya si Reyna Jezebel? Sapagkat napabulaanan lahat ang sinasabi ni Reyna Jezebel tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos na pinakilala niya, si Baal. Kasi nitong nagdaang linggong itong nagdaang mga araw na ito ay ating natunghayan yung sanaysay ni Elias kung paano niyang napanumbalik muli ang bayan ng Israel sa totoong Diyos. Matapos na sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan na si Baal. Kung paano niyang napatahimik at natalo yung 450 propeta ni Baal. Gayun din, nung panahong iyon ay tagtuyot at matapos niyang matalo ang mga propeta ni Baal, ay nanalangin siya sa Diyos ng Israel at ang dalangin niya ay umulan. At yun nga ang nangyari. Sa di kalayuan, nakita ang isang maliit na ulap hanggang sa ito ay lumaki at pagkatapos ito ay bumuhos sa napakalakas na ulan. Hudyat na tapos na yung tagtuyot. At dahil sa mga kaganapang ito, galit na galit si Jezebel kay Elias kung kahit siya ay pinahanap, tinugis upang hulihin at patayin. Kaya si Elias, ang nag-iisang propeta, lumikas. Pumunta siya sa bundok ng Horeb, ang kinikilalang bundok ng Diyos, at doon ay pumasok sa isang yungib at siya'y pinalabas ng Panginoon. Hindi niya natagpuan ng Panginoon sa lindol, sa malakas na hangin. Kasi itong dalawang ito yung naging pamamaraan ng Diyos nung una kung paano niya ipinahig ang kanyang sarili. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan. Pero sa natagpuan ni Elias ang Panginoon sa banayad na hangin. Sa banayad na tinig. At tinanong siya ng Panginoon, Elias, bakit ka naririto? At anong sagot ni Elias? Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Dahil sa malaking pagmamalasakit ko para sa inyo. Zelus celatus pro Domini. Ito yung nakalagay sa skapularyo ng Mahal na Birhen ng Carmelo. Dala kinikilalang ama ng mga Carmelita ng Order of Mount Carmel ay si Prophet Elijah. Dahil sa malaking pagmalasakit ko sa inyo,
Panginoon. Bakit ako nagpari? Hindi ko alam. Dahil nung una, ang gusto ko, piloto. Kasi gusto kong mag-travel. Pero naisip ko, baka hindi ako kayanin ng aeroplano sasakyan ko dahil mabigat ako. Kung bakit ako nagpari, hindi ko pa rin alam. Pero alam ko lang, mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. 18 taon na nakararaan, 9 o'clock na umaga, nung magsimula ang misa para sa siyam na magkakaeskwela mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan, ang tinanggap ang banal na orden ng pagkapari. Taon-taon, nagkikita-kita kami bilang paraan ng pagdiriwang namin. Magmimisa kami, magkakaeskwela, tapos kain, kwentuhan, hanggang sa kung anong oras man kami matapos. Pero itong nagdaang 3 taon, hindi namin nagagawa. Pero buwan-buwan nagkikita-kita kami. Lahat kami, alam namin na mapagmahal ang Diyos. Pinag-obra kami, bagamat alam ng Diyos sa may kahinaan. Siguro, ang pwede rin namin itugon parati. Ako personal, pwede ko itugon parati kung bakit ako narito. Ay dahil sa pagmamalasakit ko sa Diyos. Pagmamalasakit ko sa bawat parokya na ipinagkakatiwala sa akin. Nagsimula ako sa San Rafael, Bulacan, napunta sa Valenzuela, napunta sa Norsagaray, napunta sa Quirino Province, sa Isabela, Nueva Vizcaya, balik ng Bulacan, Marilao, San Miguel, Bukawi, at ngayon ay Hagunoy. Pagmamalasakit sa bayang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. May mga pagkakataong nagkukulang dahil nga, sabi nga sa Ebanghelyo, yung sinabing dukutin at putulin, ang naisipaywatig dito ni Jesus ay alisin, itakwil yung mga nagiging daan ng pagkakasala. May mga pagkakataon na yun ang hindi naalis. Minsan bagamat alam ko, pero nandun pa rin. Hindi ko pa rin maalis. Pero pinag-ubra pa rin ng Diyos. Madalas kinakapos, pero pinupunan ng Diyos. Madalas may takot, pero pinapaubaya sa Diyos. Kahapon, dumating dito yung classmate ko, si Father Efren Basco. Habang nag-uusap kami, biglang dumating naman yung appointment letter galing sa Malolos. Yung classmate ko, si Father Efren, sa loob ng 9 na taon, siyang chairman ng social action ng diocese. Habang nag-uusap kami, pinaliwanag niya sa akin yung program ng social action. Sabi ko, boy, nakakatakot, napakadami. Kakayanin ko ba yan? Kayanin mo. Kung kinakailan lumuhod tayo sa pagdarasal, lumuhod tayo. Pero kayanin mo. Tutulungan ka naman ng Diyos. At yun na nga, dumating na appointment letter. Ang biran parati ng mga pare, hanggat wala yung letter, wag kang maniniwala. Kasi maaari pang mabago. Noon ang reaksyon ko dyan, gusto kong tawagan ng obispo.
Sabihin ko, ayoko yan, hindi ko kayang gampanan yung komisyon pagkakatiwala sa social action. Unang naramdaman ko, takot, pagkabahala. Kasi alam ko malaking responsibilidad ang social action. Tapos sa parokya rin ako. Pero sabi ko, biyaya ito ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang tutulong. Kung mahina man ako, palalakasin ako ng Diyos. Kung nagkukulang man ako, ipagkakaloob sa akin ng Diyos yung mga tamang tao na makakatuwang ng ating diocese sa gampaning ito. Kung mahalaga lang, magtiwala. Sa pagtitiwala, doon kayo may papamalas yung pagmamalasakit. At yung pagmamalasakit, kakibat niyan, pagmamahal. Kasi kahit na may sakit, di ba yung root word ng malasakit is sakit. Pag sinabi nating sakit, hirap. Pero pag may pagmamahal, kahit anong hirap, kahit anong pagmamalasakit, kayang punan, palakasin ng isang taong mayroong pusong nagmamahal. Bakit kayo naririto? Siyempre, para makipagdiwang, bumati. Pero narito tayo ngayon dahil lahat tayo may pagmalasakit sa Diyos. Lahat tayo may pagmamahal sa simbahan. Kaya sabihin natin, may mga pagkakataon na yung bumubo ng simbahan, marupok, nakakapanakit, may pagkukulang, nandito pa rin tayo, pinatatatag. Nandito pa rin tayo sa simpleng dahilang mahal natin ang Diyos, mahal natin ang simbahan. At handa tayo magmalasakit para sa ating Panginoon, para sa simbahan. 18 taon, may malasakit, may hirap, may saya, may lungkot, may pagbagsak, may pagtayo. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, diyan ko naranasan ang pagmamahal ng Diyos. At sana yan din ang patuloy nating maranasan sa ating Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos at yung pagmamahal nito, isuklian din natin ng pagmamahal. Huwag tayong matakot kung magkulang, kung magkamali, kung manghina, kung kapusin. Dahil sa mga ganyang pagkakataon, natututo tayo. Lumalawak tayo. At yan ang higit na hamon sa atin. At naway patuloy na punan ng Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang Kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ating itutugon, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan, naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa, naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama.
Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-alalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Mark Jan Vivar, Aisa Antonio, Austin at Darlene Santos, Noel at Celi Carpio at Kim Adrian Palma. Para sa natatanging kahilingan ni Valentina Ignacio, Jose Orlando Ignacio Jr., Jobel Constantino, Dor Salonga, Rona May Marie Galang. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Francine Faye Legaspi, Henrix at Cesar Vicente Jr. Para sa maagang pagaling ni Rogelio Capili, Apolinario Catalig, Angelo Catalig, Herminia Merino at Bonifacio Piscasio. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon, Orlando, Regalado, Efren, Imelda, Simeon, Margarita, Rodrigo, Virgilio, Angel, Francisco, Angelito, Jocelyn, Adelaida, Nicanor, Arcadia, Maria, Nene, Benigna, Sulpicio, Juana, Rolando, Andres, Genoveva, Regina, Felicissima, Sofronio, Felix, Esther, Felicidad, Crescenciana, Balbino at Rosgali. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong maawing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa aking pagkatiwala at ang mga alay na ngayon nasa dambana ay taguyod mo upang ang bayan at pari ay magkaisa ng adhika sa pagkakaroon ng pagsunod ng kawan na sa tagapangasiwa at kapananatili ng tagapangasiwa sa malasakit at matyaga sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Itong pag-aalay na tanging mo binukod. Ang pagdiriwang sa uling hapunay, paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak upang ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan, pinagpala ang napariritos, ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiya,
Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipapintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong bayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kaganapan at kabutihan. Ipagulob mo sa pagsasalong ito ng banal na pakikinabang. Ako'y magkaroon ng kakayanang ganapin ang ayon sa iyong kalooban at iturong katotohanan sa kababatid at katutupad ng tanan sa ala na iyong bigay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na magmalasakit at pagmahal sa ating simbahan. Salamat. Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.